Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-BSK, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayan, good morning. Bagong umaga, may bagong pag-asa. Ayan, mga ka-BSK. At dito, update pa rin, Joyce Farm. Still going on in construction. Ayan, umaga na naman at routine. Yan, nagpapakain si Ronron ng mga livestock bago sila mag-umpisa sa trabaho. Na maaga siyang pinapakain niya yung ating mga alaga. Yan, napakain niya na halos lahat. Tapos ngayon, breakfast, tapos yun na, umpisa na sa trabaho yung ating construction. Sabi ko nung nagpapagawa ako ng kubeta sa restroom sa labas para yung mga nagtatanim meron silang gagamitin o kaya may bisita tayo. Yan, para hindi na papasok sa loob ng bahay. Yan, meron tayong extra sa labas para meron din shower. So, tingnan natin kung kailan matatapos. Naumpisahan na nila ng araw na to. Kaya tapos na sila dun sa pagmamasilya at saka pag-skin coat. Kaya yan mga ka-BSK, samahan niyo po kami itong maghapon na to. At yan, mag-uumpisa na sila. 346 minutes later. Ayan mga ka-BSK, at yan, kiniklear nila yung area. Nililinis nila yung pagtatayuan ng restroom. Ayan, tapos na sila dun sa ceiling kahapon, pagmamasilya, saka skin coat. So ayan, umpisahan na nila tong tatayong restroom sa labas. Yan, nililinis nila yung area. Tinatabas nila yung damo para tas maghukay na sila. Susukatin nila, tapos yan, sabay hukay. Kaya yan, samahan niyo po kami mga ka-BSK. At ito, trabaho na naman. May patuloy pa rin ang ating construction sa farm. Yan. So, yan, nakabili na rin tayo ng materyales. So, di-deliver din ngayon. Pero meron na tayong gagamitin dyan kasi may stock kaming hollow blocks, mga
95 pieces yata yon yung tira. At meron na rin simento. Actually, yung simento, ano na nga nauna pang nabili. Medyo tumitigas na. So, yan. Sinusukat na nila. Yan. Kung saan nila ilalagay. Sabi ko, bigyan ng distansya yung bakod. Mga 2 feet. Yan. Magtatayo sila ng ng restroom. Ang sukat niya is 8 feet by 4 feet. Yan. 8 feet kasi kasama yung shower. So iba yung pinto ng shower, iba yung pinto ng toilet. So bali 4 feet by 4 feet yung sa toilet. Ganon din yun sa shower, 4 feet by 4 feet. So yun ang itatayo nila. So yan. Sinusukat na nila. Yan, tingnan natin kung sa paghukay ngayon. Kasi 3 sila maghukay. So, mababaw lang yan. Meron ng tubig. So, hindi na nila pwedeng laliman dahil magigiba lang yung yung buhangin. So, tama lang siguro. Tapos itataas na lang namin. So, medyo okay na yun. So, yan. Numpisahan na nila na hukayin. Mga ka-BSA. So, yan, medyo lang sa ibabaw lang medyo mahirap yan hukayin. Dahil naghalo yung lahar saka yung putik. So, medyo matigas na konti. Pero pag nakalagpas ka na dun sa unang layer, yun, malambot na. Hanggang sa ma-reach mo na yung buhangin. Yun ang natitibag kasi may halo na siyang tubig. So, yan. Medyo mahirapan sila dyan. Unang-una, wala kaming pump. Meron akong pump doon pero hindi nila alam paganahin. I mean, kasi parang yung di kuryente siya. Maliit lang siyang pang talaga. So, yun, kailangan bilan ng hose. Ang problema lang, 110 yung yung pump. Maliit lang siya, mga isang dangkal lang. So, yung pang ng tubig talaga na ganun. Ang problema, walang water hose yun sa gripo. Yun yung maliit, yung hose, yun ang ikakabit. May kabitan, may roskas talaga yun. Parang sa gripo talaga. Yun, wala, yun. Hindi sila nakabili noong sinabi ko sa kalang, yun nga, meron. I-try nyo umandar, baka para pag nagukay ng septic tank, yung tubig, mababaw lang. So, kailangan natin gamitan noon. So, yun mga ka-BSK, hindi po nabili yung hose. Kaya yan. Tingnan natin kung ang mangyayari niyan, mamanu-manuhin na lang nila. Yung titimbain nila yung tubig. Hanggang sa makapagbuo sila. Yan. Parang sa sa bangka. Pag may tubig, yan, tatabuin mo, lilimasin mo. So, ganyan ang gagawin nila ngayon. Manual. So, yun. Wala dapat pala, inassemble ko na nung umuwi ako para gagamitin na lang. Kasi meron naman akong, inverter for 110 volts. So, yung inverter na yun, kakabit sa DC, sa battery, kahit ng battery ng nasa 12 volts. Meron na akong power bank generator. So, it lasts
ang ano nun, ah, yung ano niya, power niya. So, hindi basta-basta na di-discharge. So, inaabot siya ng 8 hours mahigit. So, pwedeng paanda rin ng inverter ko yung water pump na yun, maliit. Kaya yan, subukan natin pagka bumalik si June sa farm. Pahanap natin yun. Tapos pabili tayo ng hose para just in case may tubig na sibol, tawag nito, yun, pwede yun. Pwedeng magamit. Ayan kung nakikita nyo, ayan nahukay na nila, no? Ayan mga siguro nasa 2 feet mahigit na yan, nahukay nila, o 3 feet. Ayan po yun, meron ng tubig. Yan, lumalabas na yung tubig. Naparak ka na parang dyan So, yan, tubig na yan. Kung hindi mo aalisin, Pang-alis ng hindi ka makapag-asinta. Hindi ka makapag-puting. Kasi nga, kailangan mong tanggalin mo na yan bago ka makapag-ganon. So, ang problema lang na dyan, kahit mawala na yung tubig, merong incidents na biglang maguguho yung buhangin. So, mawala ka na naman sa forma mo. So, kailangan mo uling palahin. So, ayan, tingnan natin. Mga ka-BSK, yun, inuhukay nila, meron ng tubig. So, yun, apurahan na ngayon. Para dapat mabuhusan nila at makatuyo nila agad. Kaya may kailangan nila sa loob ng tubig para matuyo agad. So, yan. Kailangan, matutukan nila agad para matuyo yung halo nila. Nakaporma na. Yung pinakaputing. Yan, ang doon. Ang mahirap sa lahat kasi nga may tubig. So, yun. Pagka nalagay mo na yung puting at yung tubig na alis mo, nalimas mo. So, yun. Pwede ka na maglagay ng puting doon. Yan. Pwede ka na mag-asinta ng hollow blocks. Yan. Gamit natin ngayon yung CCTV camera. So, ayan, malalim na yung hukay nila. So, nagre-ready na ng halo. Yan si Ronron. Ayan, naghahakot na siya ng graba. At buhangin. Yan, konting graba lang, buhangin para doon sa puting, no? Para makapag-asinta na sila. So, ayan, nagre-ready na siya. At yung dalawa naman, yun, sinasalok yung tubig at inaayos nila yung pinakababa. So, ayan. Yan lang ang mahirap kasi ang babaw ng tubig. So, hindi ka makalalim. Kaya ang gagawin namin, dahil mababa naman yung lupa, so, itataas namin ngayon para at least mag-uulan man, lumaliman yung tubig, at least magagamit pa rin. Hindi siya mag-overflow. Kasi may extra siya sa taas na mga 2 feet. 2 feet, 3 feet, mga ganun. So, yun. Ang dapat nilang gagawin. Ayan, nasabi ko naman sa kanila na mababaw nga yung tubig dyan kasi nga farm. Kasi meron na kaming isang septic tank yung nauna. Yun, doon kami nahirapan. Pero yung nauna, wala nga lang tiles. Pero yun, nagukay,
nagputing, nasinta, lahat. Ang nangyari, napalatadahan nila yon within 5 days. Within 5 days, tapos, 5 days, tapos pag, yung 6 days, na lang, yung, inaano na lang ba, nire-review o tinatanggal sa mga ginamit. So, napalatadahan, nakakabit na yung yung bowl. Ayan mga ka-BSK, at yung order nating materyales, hollow blocks, semento, buhangin. Ayan, dumating na yung tawag dito, yung delivery. Ayan, ayos na. Dumating na yung mga materyales. So, ito, dire-diretso na to. So, ayan, kailangan, within 2 weeks. Within 2 weeks, kailangan, matapos. Ayan na yung mga materyales, buhangin. Yung hollow blocks, yun, nababa na rin nila. Semento, ayan. So, ayan, kompleto. Dapat within 2 weeks tapos yan. Kahit na merong tiles pa yan. 2 silang skilled, 2 silang mason. So, napakaliit niyan. Yung shower, 4 feet by 4 feet. Yung kubeta, 4 feet by 4 feet din. So, yan, kailangan matapos para makausog doon sa ibang gagawin. Pagka binagalan pa nila ng gusto, medyo mabibitin tayo. So, maaaring stop muna. I-stop muna natin. Yan, mag-reload lang tayo. Kasi masyado tayong na-delay, maraming mga tawag ba doon? Mga patay na parang patay na oras yung hindi nagtatrabaho. Malakas ang ulan, ganun. So, hindi pwedeng gumawa. Yung mga ganun ba. Tapos, meron din yung mga importanteng kailangan bilhin. So, pagka nag-utos ako na dapat kunin yun tulad ng mga feeds, silang lahat kasama. Walang gumagawa. So, yun ang problema. So, nakapag-utos ako ng kailangan sa farm. Kasi wala naman ako dun eh. So, siyempre, nauutosan ko sila para bilhin yung dapat bilhin. Pero kasama sila lahat. So, walang nagtatrabaho. Yun, patay na araw. Pero, ang sweldo po, diretso. Ang sweldo po nila, diretso. 7 days a week. Yun, walang basta nandun sila, sumusweldo sila. So, kaya kailangan matapos ngayon yan. Itong week na yan. A few moments later. Ayan mga ka-BSK, natapos na yung maghapon. Ayan, nakapag-asinta sila ng 3 hollow blocks. So, yun. Tinabunan nila yung gilid, yung mga natitibag. So, ngayon, nagpapakain na si Ronron ng ating mga alaga. Yung mga livestock natin, mga bibi. Ayan, hapon, yan, pakain lang ng konti para hindi sila matutulog ng gutom. Yun, para nga mangiklog sila. So, ayan, si Ronron nagpapakain ng tapos na sila dun sa maghapon nila doon. So, continue bukas. Abangan nyo yan.
o kung ilan o ano pa ang magbubuhos sila. Tingnan natin kung matatapos at yung pati yung step magagawa. Tingnan natin. Kasi pagka nga hindi natapos ng 2 weeks yan, kasi dalawa silang mason. So talagang nakakabilib pagka hindi natapos. So ayan, abangan natin mga ka-BSK. At ang paggawa pa rin sa ating farmhouse. Ayan. Naglagay tayo ng CR sa labas para hindi napapasok yung mga bisita o yung mga nagtatanim. So yun, abangan natin po yan. Bukas gagawa sila uli, to be continue hanggang matapos. Ayan, dito lang po muna at maraming salamat po sa tiwala at sa panonood. Ayan, nakatapos na naman tayo na maghapon. Yan, ingat-ingat po kayo saan man po kayo naroon. Maraming salamat. Ingat po dyan and God bless. Bye-bye, bye-bye. Bye-bye, bye-bye.